Good morning sa lahat. At muli, naririto tayo sa araw na ito upang patuloy tayong maglingkod, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Okay? So, sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa oportunidad na muli makapakinig, makapag-aral, makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa inyong kalooban ngayong araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyo at pagkakataon na patuloy kami, Panginoon, matuto, kumain ng inyong banal na salita. Marami pong salamat. Patnubayan niyo kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Welcome sa lahat ng nakikinig at kasama sa live streaming na ito. At ganoon din sa lahat ng naririto sa lugar na ito sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay a continuous study in the book of Daniel. Last Sunday, we talk about some lessons in the life of Nebuchadnezzar. Okay? So, nabanggit ko po last time yung God is the source of all power, might, and honor. At nabanggit ko rin po last time, knowing the truth is not enough. Yun po si Nebuchadnezzar. Kilala niya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ngunit ang kanyang sinamba ay rebulto. Okay? Kung kaya alam natin yan, nagalit ang Diyos sa kanya. Number 3 na ating napag-aralan last time is obey now before it is too late. Okay? Si Nebuchadnezzar, binigyan ng Diyos ang pagkakataon. Pero alam po natin ang nangyari sa kanya kasi hindi po siya sumunod. Okay? And then, of course, the last point, last Sunday, is our God is the God of second chances. Okay? Second chance. So, this morning, we will be talking about the rise and fall of a person. Okay? In this case, makita po natin ang dalawang mag-ama na Haring Nebuchadnezzar at saka ito si Belshazzar na kanyang anak. Okay? So, ngayong umaga, exciting kasi maiiwasan po natin ang kapahamakan o pagbagsak o kaparusahan na maaring mangyari. Okay? So, umpisahan po natin dito sa life ni Nebuchadnezzar. Paano po siya bumagsak? Okay? Ang sabi po dito sa banal na kasulatan, unahin po muna natin ito si Nebuchadnezzar. Okay? Of course, paano yung pag-angat? Una, ni Nebuchadnezzar. Okay? Umangat siya nang dahil sa Panginoon. Okay? Diyan, mababasa po natin sa Daniel 2:37, kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon at sa lahat ng dako. So, bakit umangat ang buhay ni Nebuchadnezzar? Dahil sa Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, kung ikaw man ay angat ngayon ang iyong buhay, hindi lang dahil sa lakas mo, talino, o anumang kaparaanan na iyong ginawa. May Diyos na nagbigay ng talino, buhay at lakas kung kaya't narating mo ngayon ang iyong kinalalagyan. Okay? Ang Diyos ang nagkakaloob sa anumang
kinalalagyan na. Yun ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Paano naman siya bumagsak? Tingnan po natin yung pagbagsak naman ni Nebuchadnezzar. Sa chapter 5, makita po natin dito sa verse 18. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Okay. Niliubo ito sa kanya. Sa verse 20. Okay. Ito po, bumagsak po si Nebuchadnezzar. Ngunit nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at pangahas, inalis siya sa pagiging hari, nawala ang kanyang karangalan. Nung siya ay nagmalaki, nung siya ay yumabang, nung siya'y tumigas ang kanyang ulo, yan ang sabi dito, at pangahas, cruel, inalis siya sa pagiging hari, nawala ang kanyang karangalan. Ito po yung pagbagsak niya. Inihiwalay siya sa lipunan, nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isip niya'y pinilitan ng isip ng hayop. Kumain siya ng damo, tulad ng mga baka. Sa labas siya natutulog at doon nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa kaharian ng mga tao. Bumagsak siya nang dahil sa kanya'y pagyayabang, pagiging matigas ng kanyang ulo. Nariyan ang mga tao na nakapaligid sa kanya. Kasama niya si Daniel, na si Daniel nung panahong iyon ay kinuha niya dahil sa ang Espiritu ng Diyos ang sumasakay Daniel. So kasama si Daniel sa kanyang advisor. Napakarami siyang advisors. One is Daniel. Nga lamang nagyabang po ito. Naging matigas ang kanyang ulo. So babagsak at babagsak ang tao kapag siya'y nagyabang, nagmataas. Sinabi yan ng ating Panginoong Hesus. Sa New Testament, paulit-ulit po yan. No? Na oras na itaas mo ang iyong sarili, magyabang ka, babagsak at babagsak ka. Okay? Kaya, doon sa Proverbs 16:18, ang sabi doon, pride before destruction. Bago mapahamak ang isang tao, siya muna ay merong ugaling kayabangan o pagyayabang. Okay? Kaya, ito po ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Punta naman po tayo dun sa kanyang anak. Sa chapter 5, humalili ang kanyang anak. Siya ay si Belshazzar. Okay. Paano naman po umangat si Belshazzar? Namana po niya sa kanyang magulang ang kanyang pag-angat. Kaya kung ibig sabihin namana, alam natin kung sino nagbigay kay Nebuchadnezzar, dahil nung si Nebuchadnezzar ay kumilala ulit sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan ay double blessing po ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Akin po munang basahin dyan sa verse 36, chapter 4. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan. So, paano muli itinaas ng Panginoon ang buhay ni Nebuchadnezzar na nauli
nung kumilala siya muli, nagbalik loob siya, nagrepent po siya, tumingala siya. Ang sabi nga po dun sa verse 34, nung si Nebuchadnezzar ay tumingala o kumilala, nagrepent, nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon. Ano po nangyari? Sa verse 36, na nauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Ang Panginoon, napakabait po ang Diyos. Ang sabi po doon sa Ezekiel, nung tayo po'y nag-aral diyan sa Book of Ezekiel, na hindi nais ng Diyos mapahamak ang mga tao. Hindi niya ikinasisiya na mapahamak ang mga tao. Ganon din po doon sa aklat ng ating kapatid na si Pedro. Hindi rin nais ng Panginoon na ang tao'y mapahamak. Hindi siya natutuwa kapag ang tao'y nasasaktan o napapahamak. Ang nais niya ang bawat tao ay manumbalik sa Kanya. Kaya dito sa verse 36, chapter 4, dito po sa Daniel, nung nanumbalik si Nebuchadnezzar, ibinalik din ng Diyos ang kanyang pagpapala. At hindi lang yun. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala, at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kapag ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, muli kang itataas ng ating Diyos. At ibabalik din niya ang nawala sa iyo. Okay? Ibabalik din niya. Pero ito'y maganda sa Panginoon. Higit pa ang paggamit sa iyo ng Diyos. Higit pa ang sabi dito, higit pa ang kapangyarihan, higit pa ang kadakilaan kapag tayo po'y magbalik loob sa Panginoon. Okay? So, sa buhay ni Nebuchadnezzar, nakita po natin ang lahat ng biyaya niya galing sa Diyos, kinilala niya yon. Nung siya'y nagyabang, nung siya'y nagmataas, kapag sinabing nagmataas, ang akala mo nang dahil sa'yo, kaya ka nandiyan sa position mo. Diyos ang naglagay sa'yo. Biyaya ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng talino. Siya ang nagbibigay ng kalusugan, kalakasan. At siya ang nagbigay ng buhay. Okay? Kaya, huwag mo subukan na iangat ang iyong sarili. Huwag mo subukan na magyabang. Anytime, pwede kang bumagsak. Nakita naman po natin, marami na tayong kilala, matataas na tao, mga, kung tawagin ay, mga president, mga rulers of nations. Nung sila ay nagmalaki, ibinagsak sila ng Diyos. At ganyan din ang nangyari dito sa Old Testament people, kasama po si Nebuchadnezzar. Okay? So, punta po tayo dito ngayon kay Belshazzar. So, yung kadakilaan ng kanyang magulang, yung kadakilaan at karangalan, kapangyarihan ng kanyang magulang ay namana niya. Okay? Naroon ang pag-angat kay Belshazzar. Ngayon, this time, paano naman siya bumagsak? Okay? Ito po. Sa verse 22 ng chapter 5, bagaman alam na ninyo ito. Okay? To give a background, dito po sa buhay ni Belshazzar, namana niya, hindi niya kinilala yung Diyos ng kanyang magulang. Hindi niya kinilala yung Diyos na nagbigay
ng karangalan, ng kapangyarihan, kadakilaan sa kanyang buhay. Anong ginawa? Again, ito po ang ginawa ni Belshazzar. Habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Nagiinuman sila. Ginather niya yung 1,000 secretaries niya o 1,000 advisors niya. Ang sabi dito ay tagapamahala niya, mga officials niya. Instead na magpuri, maglingkod, magpasalamat sa Diyos, anong ginawa? Kabaliktaran. Sila'y nag-inuman, sila'y nagkasiyahan, naglasingan ang sabi dito, at habang sila'y naglalasingan, sila'y sumasamba din sa rebulto na kanyang ipinagawa. Bumagsak muli ito si Belshazzar. At habang sila nagkakasiyahan, walang ano-ano sa verse 5, lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari, si Belshazzar, namutla siya, nangatog ang mga tuhod, nalugmok sa matinding takot. Sumigaw siya. Dalhin niyo dito ang mga engkantador, mga astrologo, at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mang makabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito, ay bibihisan ko ng damit na kulay ube. Kukwentasan ko ng ginto at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan ng buong kaharian. Ang Diyos ay nakialam sa buhay ni Belshazzar. Kasi ang Diyos, siya yung Diyos na nagmamahal. Okay? Ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamahalaan. So, sa takot niya, kaagad, nawala yung kanyang kalasingan. Nung nakakita siya ng isang kamay na sumusulat dun sa pader, malapit sa kanilang pinagdarausan ng kanilang pag-iinuman, pinagdadarausan din ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Lumapit ngayon ang kanyang ina. Doon sa verse 10, ang inang reyna ni Haring Belshazzar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ang mga tagapamahala nito. Sinabi niya, mabuhay ang anak kong hari. Huwag kang mabagabag at mabutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang taong kinasiyahan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pangbihirang katalinuhan tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking iyon ay hinirang noon ng inyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga engkantador, mga makikipag-usap sa mga espiritu at mga astrologyo. Dahil sa pambihira niyang talino, sa pagpapaliwanag at sa mga panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin, ang lalaking iyon ay si Daniel, na tinatawag ng hari na Belshazzar. Ipatawag mo siya at ipaliwanag niya ito sa iyo. Doon po pumasok si Daniel. Tandaan po natin, okay, na napakahalaga
ang tinatawag nating spiritual advisor. Bawat isa sa atin, okay? Lalo sa atin mga Kristiyano, gampanan po natin yung ating tungkulin upang ang ating kapwa ay mabigyan ng babala para hindi sila mapahamak. This time, alam niyo nangyari kay Daniel? Dinemote siya ni Belshazzar. Inalis siya. Dati, mataas ang katungkulan. Siya ang right hand ng kanyang ama. Siya yung little president, kung tawagin. Si Daniel noon ang namamahala nang dahil si Daniel ang nakatulong kay Nebuchadnezzar. At nung pumasok ang kanyang ama, ang kanyang anak, okay? Ito si Haring Belshazzar, inalis po si Daniel. Nagpatuloy siya sa sarili niyang kuro-kuro, haka-haka sa kanyang buhay. Inalis po niya ang espiritual na si Daniel. Kung kaya't nangyari ito sa kanya na may lumitaw na isang kamay na may nakasulat. Salamat na lang sa kanyang ina. Okay? Salamat na lang dahil pinalalahanan siya na merong lingkod ng Diyos na maaring magbigay ng paliwanag doon sa nakasulat na yon. At doon pumasok po si Daniel at pinaalala ni Daniel sa kanya ang nangyari sa kanyang ama. Doon sa verse 18, sa verse 17, sinabi na Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Basahin ko na lamang po at ipaliwanag ang nakasulat." Napakaganda po ang puso ni Daniel. Hindi after si Daniel, yamang inalis siya ito ni Belshazzar. Ipinakita niya na hindi siya after dun sa position, at ang sabi dito ay bibigyan siya ng ginto, ng kayamanan. Bibigyan pa siya ng posisyon. Anong sabi niya? "Mahal na hari, wag na po ninyo ako bigyan ng anuman. Ibigay nyo na lamang po sa iba ang inyong sinasabi. Ang magantimpalang yan. Babasahin ko na po lamang at ipapaliwanag ang mga nakasulat." Kaganda po ang puso ni Daniel. Yan din po ang mangyari sa atin. Ang mahalaga sa atin ngayon, makatulong tayo sa ating kapwa, makatulong po tayo na bigyan ng babala, ipangaral po natin ang mabuting balita sa mga tao. Meron o walang silang may balik sa atin. Ang mahalaga nito, hindi po sila mapahamak. Yan po ang puso ni Daniel. Okay? So, sa verse 18, "Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay binigyan ng kataas-taasan Diyos na isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan." Doon po sa verse 20, daanan lang po natin. "Ngunit nang siya'y maging palalo, matigas ang ulo, at pangahas, inalis siya sa pagiging hari." Punta na po tayo dito sa verse 22. "Bagaman alam ninyo ito." Tingnan niyo ang sabi ni Daniel kay Belshazzar. Aware siya. Alam niya ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Alam niya kung paano napahamak ang kanyang ama, at alam din niya kung paano ibinalik ng Diyos ang karangalan, ang posisyon, ang pagiging dakila muli ng kanyang ama. At bagaman, verse 22, "At bagaman alam ninyo ito, Haring Belshazzar, hindi kayo nagpakumbaba." Ibig sabihin, ang pagbagsak muli ni Belshazzar ay ang pagmamalaki
kayabangan. Okay? Sa oras pumasok yung ako, dahil sa akin, ang galing ko. Ito po yung mga nangyari noon kay Nebuchadnezzar eh. Nung nakita niya ang kadakilaan ng Babylonia, ang kapangyarihan ng kanyang kaharian. Okay? Sabi niya, ang galing ko dahil sa akin to. Dahil po yan sa Diyos. Anumang meron ka, anumang inabot mo, anumang karangalan, kinalalagyan po natin. Tatandaan po natin ito. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan may nagtanong sa ating Panginoong Jesus, ano pa ang pinakadakilang utos? Ang mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong lakas. Kapag sinabing mahal, ay iaalay po natin ang pagsamba, pagkilala sa Diyos. Pagmamahal sa Diyos. Okay? So, para ano yun? Para hindi tayo mapahamak, para hindi babagsak. Balikan po natin sa verse 23. Sa halip, alam mo na, sabi ni Daniel kay Belshazzar, ikaw ay hindi nagpakumbaba. Verse 23. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlan mula sa kanyang templo at inuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Ang mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, ni nakakaunawa man. Ito po ang ginawa ni Belshazzar. Binastos pa niya ang mga kagamitang banal doon sa templo ng mga Israelita. Kinuha niya ang mga kagamitan na nagagamit lang yon para sa Diyos na buhay. Ang ginawa niya, ginamit niya sa kanilang inuman. Ang banal na bagay ay kanyang ginamit doon sa pag-iinuman nila. At isa pa sa kanyang downfall, tinalikuran niya ang Diyos. Nakilala naman niya. Ang sabi dun sa verse 22, alam mo ito, bagamat alam ninyo ito. Dahil nung ang ama niya ay nagbalik loob, nakita niya ang kapatawaran na ibinigay sa kanyang ama, ang pagmamahal na ginawa ng Diyos sa kanyang ama, pinagkaloob ang lahat. Ano po nangyari? Alam niya, ngunit hindi niya isinabuhay ang pagkakilala niya sa Diyos. Instead, ano po ang ginawa? Rebulto ang kanyang sinamba. Hindi yung Diyos na buhay. Kaya kung ating pagpatuloy, dyan sa verse 23, at ang Diyos na nagbigay, ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay, ay hindi ninyo pinarangalan. Ito yung pangatlo na kasalanan niya. Nagyabang, sumamba sa rebulto, at anong ginawa? Tinalikuran niya ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng buhay na hindi ninyo pinarangalan. Ang Diyos ang nagbibigay ng anumang meron tayo, at ang Diyos din ang nagtakda ng buhay. Ang buhay na ito ay galing sa Diyos. Pero anong ginawa? Nangyari din kay Nebuchadnezzar, nangyari din kay Belshazzar. Ang pinarangalan nila ay ang mga rebulto. Ang pinaglingkuran nila ay ang mga nilikha, hindi ang mga lumikha. Okay? Maliwanag? So,
huwag tayo tatalikod. Babagsak ang ating buhay. Ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. The downfall of man, the downfall of these kings, Nebuchadnezzar and Belshazzar, tinilikuran nila ang Panginoon. So ito po yung pagbagsak o kapahamakan, the downfall of these people. Okay? Kaya, malinaw po, yun po yung nangyari dito kay Haring Belshazzar. Kung kaya, puntahan po natin yung verse 21. Yan, verse 21. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya ang kataas-taasang Diyos, ang namamahala sa kaharian ng mga tao. So, ito po yung ating gagawin. Okay? Ito po yung ating gagawin sa aking pagtatapos. Kilalanin po natin ang Panginoon. He is in control of everything. Ang sabi po dito, siya ang namamahala sa kaharian ng mga tao. Siya ang namamahala. Dapat kilalanin natin siya. Kaya nga ang utos ng Biblia ay mahalin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Let us acknowledge Him. At ano po yung pangalawang utos? Mahalin ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi po, ang sabi po ng ating kapatid na si Nebuchadnezzar, doon po sa verse 37, kaya ako, si Nebuchadnezzar, ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. The rise, ang pag-angat, yan ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil siya yung author, siya yung owner of everything. Yung pagbagsak, kapag tumalikod po tayo, kung tayo po ay, sabi dito, ibinabagsak niya ang mga palalo. Wag po. Kung kaya't may itinakda ang Diyos, araw ng linggo, araw ng pagsamba. Itinakda ang Diyos ang araw ng pamamahinga o pagsamba. Lumapit tayo sa kanyang presensya. Ibigay natin ang nararapat na araw, oras, panahon para kilalanin natin yung Diyos na siya ang nagkakaloob. Siya ang mabuting Diyos. Sa Kanya nagmula ang lahat ng ating nakikita. Sa Kanya nagmula ang lahat ng biyaya. Kung kaya't nagtakda po ang Panginoon at narito po ang Kanyang banal na kasulatan kung paano mapabuti ang ating buhay sa Kanya at ang ating buhay sa ating kapwa. Amen? No? Huwag po tayo lalayo. Huwag po tayo tatalikod. At huwag din po tayo magyabang. Sa oras na sinabi mo, ako ang masusunod, Panginoon, tandaan po natin ito. Papasok po yung pagbagsak. Kaya nga, paulit-ulit po na sinasabi ng banal kasulatan, seek God first. Put God first. Yun po ang halaga nun. Kaya, kahit po dito sa Psalms, dito po sa Proverbs, yung susi ni David sa kanyang paghahari, susi ni David sa kanyang buhay, kung bakit siya nagtagumpay. No? Sabi niya, in everything, acknowledge God and He will direct thy path. Everything that you do, sabi niya, kilalanin mo ang Diyos and you will be successful. Amen? So,
Meron po tayong natutunan ngayong umaga. The rise and fall of a leader, or the rise and fall of every man or every Christian. Okay? Rise, pag-angat, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Pagbagsak, kapag ikaw hindi mo siya sinamba, tinalikuran mo siya, sarili mo ang inuuna mo, o kinagisnan mo, o dati mong pagkatao, wag. Talikuran po natin ang lahat ng masama. Bagkus, ipadama po natin sa Diyos. Unahin natin siya. Mahalin natin ang kanyang banal na salita, sapagkat dito tayo tinuturuan kung paano pamahalaan ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, at kung paano natin pamahalaan ang buhay na ito. Amen? So, in conclusion, ibabagsak ng Panginoon ang mga palalo. Iaangat niya kapag tayo naman ay mag-repent at magbalik loob sa Kanya. Yan po ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Ang nakakalungkot po kay Belshazzar, hindi po siya nagbago. Kaya nga makita po natin doon sa verse 29, iniutos ni Haring Belshazzar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwentusan ng hari sa dalisay na ginto. Pagkatapos, ipinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Nang gabi ring iyon, pinatay si Belshazzar. Bakit kaya pinatay? Alam niyo po, ang Panginoon ayaw niyang nakakahawa, na meron pang mahawa. But I believe, if Belshazzar repented, alam niyo po, ang Panginoon nagbibigay lagi yan ng pagkakataon. Kaya lang, hindi po nabanggit dito na nagpakumbaba po si Belshazzar. Mga kapatid, huwag pa tayo magpatigas. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat, at ang Diyos ang nagtakda ng iyong buhay. Ang nais niya, maghari siya sa ating puso, maghari siya sa ating buhay, dahil mahal niya tayo. Nilikha tayo ng Diyos para pamahalaan niya. Dahil sa pamamahala ng Diyos, ang sabi po dun sa John, merong buhay na kasiyasiya. Pero kapag wala tayo sa Diyos, dun sa John 10:10, magkakaroon po ng kapahamakan. Kasi yan po ang ginagawa ni Satanas. To steal, to kill, and destroy. Ipapahamak po tayo. But Jesus said, I came that you might have abundant life. Sa Tagalog po ay kasiyasiyang buhay, masayang buhay. Okay? So, this is the message of the Lord. Just repent. Kung tayo man ay natutong magyabang, kung napapansin po natin na nais natin maging sikat or magmalaki, no. Huwag mo na ituloy. Kasi ang sabi ng Biblia ay, ang kasunod po niyan ay humiliation, kapahamakan. Mapapahiya lang po tayo. Ang gagawin natin, give God the glory, give God the honor. Keep on blessing Him, keep on serving Him, keep on submitting your life, your whole being unto Him, because He created you for Him and to serve Him, to love Him alone. Okay? Let's pray. Father, I have done my part to declare your truth.
Father God in heaven, I ask you, bless these people who are watching, who are following this program. So with these people in this place, I ask you, Lord, to bless them. Take good care of them. I ask for your Holy Spirit to guide us always, to be our guide every time, every moment of our lives. Always remind us, O God, of your greatness, of your love, and always remind us to always walk in your path. In the name of Jesus Christ, I pray for everyone who are watching this program. Kung meron mang bumagsak o nasa lugmok na kalagayan sa oras na ito, sa kanilang paglapit sa iyo ngayon, patawarin mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Sa paglapit ng mga anak mo na natutuksong magyabang, sa paglapit ng mga anak mo na minsan tumalikod, sa oras na ito, kahabagan mo, Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ngayon, napansin mo sa iyong sarili na ikaw ay lugmok o nasa kapahamakan, huwag ka mag-atubili. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Because our God is a loving God, caring God. Oras na lumapit ka, kaibigan, kapatid, muling ibabalik ng Panginoon ang matiwasay mong buhay, ang masaya mong buhay, ang mapagpala mong buhay. Just repent and embrace the truth. The truth of loving God with all your heart, serving God with all your heart, and to seek Him first always. Kaibigan, kapatid, huwag mong subukan magpatuloy sa kayabangan o magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Pagtalikod sa Diyos. Hindi mo kaya ang Diyos. Ang sabi ni kapatid na Pablo, you cannot kick against the bricks. Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo, kaysa sa akin. Kung tayo po'y magbalik loob sa Panginoon, ibabalik niya higit pa. Dahil yan ang ating Diyos. Exceedingly, abundantly, more than you ask or think. Yan ang nais gawin ng Diyos sa'yo. Kaya, subukan mo, iyalay ang lahat sa Panginoon. I'll pray for you. In the name of Jesus Christ, send forth, Lord, your Spirit. Fill them, Lord, with your Spirit. Lay your hands upon them. May your Spirit, God, be their guide. Thank you so much for giving us your word this morning. Your wonderful word this morning. We love you. We bless you. All glory belongs to you alone. All worship and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen and amen. God bless us all. God can do great things in your life. So, don't be tempted to be proud or to live away from God. From now on, always seek God first and love Him with all your heart. In Jesus' name. God bless us all. See you next meeting.